family. Ano po? Sabi doon, follow my example. Sabi ni Apostol Pablo, as I follow the example of Christ. So parang paano niya pinapangunahan, no, yung kanyang family, maging yung kanyang mga nasasakupan, ay tinuturo sa atin at tayo sinasabihan na ganyan din tayo. No? Ano ba yung mainit na usapin ngayon? No, napaka-laki na ginagampanan natin, lalo na mga tatay. Ano ba yung mainit na usapin ngayon, mga kapatid? Alam niyo ba yung mainit na usapin ngayon? Patungkol saan? Diba? No to divorce. No? Isa po sa isang mahalagang gagampanan ng isang tatay para hindi na magkaroon ng mga divorce na yan, ay pinagampanan yung ating tungkulin sa ating pong pamilya. Di ba po? Sabi nga, once a family is broken, parents can move on. No po? But yung mga bata, but the children remain broken. Kawawa naman sila, lalaki sila, o makikita nila na ang kanilang pamilya ay magulo. Baka pagdating ng araw, yung kanilang generation naman, ay ganoon din ang mangyari. Iwalay din. Diba? Broken din yung kanila pong family. Kaya po, dahil sa umaga pong ito ay kaarawan ng mga tatay, sa po doon, ay ang title po na natin pag-uusapan, The Family Shepherd. No? The Family Shepherd. In the book of Ephesians chapter 6 verse 4, ang sabi, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instructions of the Lord. Napakalinaw po Father, do not provoke your children to anger. Huwag natin ipagalitan parati. Huwag nating bigyan ng mga salitang hindi nakaka-live up ng spirit para sa bata, para yung kanyang pagkatao, di ba po, ay umaangat, nabubus yung kanyang pagiging pagkatao. Pero kapag lagi natin sa pinapagalitan, ay kakaiba ho ang magaganap. Yun hong anger, kapag dinagdagan ho natin ng day, ano hong mangyayari? Danger, distraction. Di ba po, isang litro lang, magdagdag natin, problema na yun. Kaya po, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Di ba po? Napaka-ganda po. Another in the book of Proverbs, chapter 22, verse 6, sabi doon, kabisado na ng mga tatay, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. So tunay nga mga tatay, napakahalaga yung ating ginagampanan. Ito po yung vital role ng ating pagiging tatay. Tayo ay maging modelo sa ating pamilya. Ano po? Yung hindi sila in-leader the family ay hindi magkaroon ng hinanakit sa pagiging tatay natin. May mga pagkakataon na tayo yung nasisisi doon sa mga kakulangan sa ating pamilya. Na instead tayo ang tumitingin, ano ba ang mga pangangailangan sa ating pamilya? May mga tanong, ay brother, wala naman akong trabaho. Hindi naman doon sa mga material things na ipapakita yung pagiging tatay mo sa loob ng tahanan. Diba po? Ito pong verse na ating pong nabasa, no? In Isaiah chapter 6 verse 4, that do not provoke your children to anger, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Magiging sa Proverbs 22 verse 6, ano po? Itong verse po na ito ay naka-highlight po rito yung importance of raising our children, no? With care and guidance, rooted in Christ, principles and values. So lalo na yung patungkol sa ating mga spiritual values ay natuturuan natin sila na mas maayos. Ano po? Excited po, bawat isa, alam ko na. Magandang umaga po sa ating lahat at alam ko na sa araw na ito ay pinagdiriwang yung natataking araw para sa mga
nilalaan para sa ating mga ama ang mga bigay ng ating tahanan. Palagpakan nga po natin ang ating mga tatay. Taas nga po ng kamay yung mga tatay. Ayan. Ulitin natin sa Tagalog. Kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkari sa galit ang iyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa disiplina at katuruan ng ating pong Panginoon. Alam niyo, mula sa talatang ito, makikita natin ang mahalagang papel na ginagawa natin bilang isang mga tatay. Ano po, bilang isang ama at haligi ng pamilya. Ang ama po ay tinatawag upang maging gabay at hindi lang sa physical na aspeto ng kanilang buhay. Ano po, kundi lalo na sa spiritual na aspeto ng buhay ng kanilang mga anak. Nagkataon lang na may mga tatay na hindi nagagampanan yung kanilang pong tungkulin. Nais ko sana na sa umaga po itong maintindihan natin ano ba yung role ng pagiging tatay. Ano po, sa loob ng pamilya. Tungkulin ng mga ama ay sanayin o gabayan yung kanila pong mga anak sa tamang landas. Ano po? Ang tamang pagsasanay at gabay mula sa isang mga ama ay nagiging pundasyon ng isang matatag na pamilya. Tatay na matatag sa pananampalataya, tatay na matatag sa mabuting asal para sa kanilang mga anak. Mga kapatid, ang pagiging ama po ay hindi isang madali o hindi silang magaan na gawain. Ito po ay puno din ng hamon. May mga hamon din na nararanasan yung pagiging tatay. No? Kasi may mga anak tayo na minsan ay ginagawa pong kino-compare yung ating mga tatay sa mga tatay ng kanila pong mga kaklase. Bakit ang tatay ko nasa bahay lang, hindi naman nagtatrabaho, painom-inom lang. No? Ang tatay ko hindi mapirmi sa bahay, laging lumalabas. Ano po? Samantalang yung tatay ninyo, laging sinasama kayo sa pasyal. Di ba? Kumakain kayo na sabay-sabay. Di ba po? Hindi mo maialis na yung mga anak natin ay ipupumpir tayo sa mga tatay ng kanilang mga kaklase. Kaya po, bilang mga tatay, sabi nga natin kanina, nais natin na yung ating mga anak ay naandun yung pagiging baka Diyos natin na dapat nakikita ng ating pong mga anak. Ito po ay isang responsibilidad. Sabi nga natin, punong-puno ng hamon at isang responsibilidad, ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang bawat ama ay maaaring maging matagumpay sa kanilang tungkulin. Kaya mga tatay, hindi lang naman sa pagiging malakas natin, kaya nating pamunuan yung ating pagiging tatay. Ano po? Bilang isang makapangyarihang tao sa loob ng bahay, hindi natin ang tulong ng ating pong Panginoon. Sapagkat hindi po natin kaya mag-isa. No? Katuwang natin yung ating mga mahal sa buhay, yung diba, yung bihag natin, diba, yung ating mga asawa, ano po, kasama ng ating mga anak. Diba, ang nagsasama o nagsasabi ng kapal at walang lihiman sa loob ng pamilya ay nagsasama ng maayos. Ano po? So, ang isang mabuting ama ay hindi lamang nagbibigay ng material at pangangailangan. Ang isang mabuting ama ay naandun, punong-puno ng pagmamahal para sa kanyang pamilya. Siya rin ang nagsisilbing espiritual na pinuno na nagpapalagana ng mga aral ng Diyos sa kanyang tahanan. Sa ating pong mga ama, nais nating pasalamatan ang ating pong Panginoon sa mga itinuro niya sa atin sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos.
ang inyong pasasalamat at ang inyong walang sawang pagmamahal at sakripisyo na ginagawa ay hindi po ito matatawaran. No? Sabi nga ng ating pong Panginoon in Hebrews chapter 6, verse 10, no? God is not unjust. He will not forgive your work and the love that you have shown Him. No? Yung pagtulong mo sa iyong pamilya, sa ibang tao, nakikita po yun ng Diyos at hindi po niya yun nakakalimutan. Sa ating mga ama, nais nating ipakita yung pinaka-the best para sa ating buong pamilya. Ang iyong mga gawa at ang iyong mga salita ay nag-iiwan ng hindi matawarang marka sa buhay ng iyong mga anak. Diba kapag nagsalita yung tatay bilang haligi ng pamilya, parang yung salita niya, mayroong yung dominant word, diba? Napaka-dominante na. Siyempre ako tatay, huwag kang mag-alala na akong bahala, kaya-kaya natin yan. Sabi nga nung isang example na napakinggan natin sa isa sa mga turo ni Brother Eddie, naikwento ko na rin ko ito sa inyo, isang short story lang. Yung tiwala ng tatay, ng anak brother, doon sa kanyang tatay. Na doon sa palasyo, habang nag-roaming around yung mag-asawa sa palasyo, ay nawala yung singsing nung reyna. Ngayon, ay mahalaga pala yun doon sa kanyang may bahay o ng kanyang reyna. So, nagpatawag siya na kung sino mang makakakuha ay magbibigay siya ng malaking reward. Ay since yung pinaghulugan pala ng kanyang siksik ay balon, medyo maliit, so hindi rin pwede yung mga malalaking tao. Hindi rin pwede. So, kinakailangan yung medyo payat o maliliit. Hanggang sa isang bata yung nag-volunteer na siya na lang ang kukuha. Ngayon, sige, sabi ng hari, at ikaw ay i-assist ng aking mga kawan, ng mga matitipuno ang katawan. Ikaw ay tatalian, papasok sa ilalim, kukunin yung singsing, ikaw ay tatalian, hawakan ka ng mga kawan na matitipuno. No, para hindi siya, tapos kapag hindi mo na kaya, hilahin mo lang yung tali at hilahin ka pa yan. Sabi ko nung bata, pwede bang yung aking tatay na lamang ang hahawak ng tali? Ay, bakit ayaw mo rito sa aking mga sundalo? Eh, ang lalaki ng katawan. Yung tatay mo na lamang ko. So, sige, para masunod. Tinawag yung kanyang tatay na sobrang payat, na akala mo ay parang si Palito, ay mukhang hindi na kayang pumila ng tali. Pero bakit gusto ng bata na yung tatay, ang kanyang hihila? Ano po kaya sa palagay natin? Sobra po yung tiwala niya sa kanyang tatay, na kahit anong mangyari, ay hindi ko siya pababayaan ng kanyang tatay. Parang baka nga po natin ang ating Diyos na buhay. Ganyan din po ang ating pong Panginoon. Never po na babayaan yung kalagayan ng isang tatay sa loob ng tahanan. Maging sa buhay ng bawat isa, never na tayo ay pabayaan ng ating pong Panginoon. Nandun parati yung kanyang kamay na hanggang tumulong sa atin. Ano po? Kaya nga po, yung ating pong mga tatay, patuloy na maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak. Gabayan sila sa kanilang paglaki, sa kanilang mga ninanay sa buhay, yung mga gusto na maabot. Lalo na, yung habang sila ay lumalaki, ay punong-puno rin sila ng katuruan, kaalaman, patungkol sa ating pong Panginoon. Ang pagiging ama po ng tahanan ay isang napakahalagang tungkulin ayon sa katuruan ng ating pong Panginoon. Meron po tayong ilang key principles na ating ibabahagi sa umaga po ito. Narito ang ilang mga prinsipyo ng aral mula sa Biblia na nagpapakita ng responsibility, pamantayan para sa ating pagiging tatay. Number 1 po is pamumuno at pagkakaloob. Pamumuno at pagkakaloob. Ayan, sabi po ron,
Sa Efeso chapter 5 verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo ang ulo ng Iglesia, na siya rin tagapagligtas ng ating katawan. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay at ang makapangyarihang salita. Bilang ulo ng pamilya, ang ama po ay tinatawag upang mamuno, pangunahan yung pagiging haligi ng tahanan, ibigay. At higit sa lahat, ang pag-ibig na katulad ng kay Kristo. Na si Kristo rin, katulad na kanyang pag-ibig sa Iglesia. Kinakailangan hindi matatawaran yung kanila pong pagmamahal na ginagawa. Minsan po mga kapatid, bakit hindi nagiging ganon ang nararanasan o ang ipinapakita natin bilang tatay sa ating pong pamilya? Sapagkat may mga pagsubok na dumarating sa atin. Sabi nga natin, ano ba yung bagay kung bakit ang mukha ng Diyos ay nakatago sa atin, hindi natin makita dahil po sa ating mga kasalanan na ating pong nagagawa. Minsan ay tayo po ay nahihiya sa ating pong Panginoon, nahihiya tayong lumapit kasi dun sa ating mga lumang pag-uugali, kaya ko yan. Hindi na kailangan ng tulong ng Lord. Kaya ko yan. Kaya mo ba yun hanggat may pera ka? Kaya mo ba yun hanggat meron kang katungkulan, kilala ka sa pamilya, kilala ka sa lipunan? Kaya mo yan dahil meron kang inaasahan. Ang iniintay ko ng ating pong Panginoon, kung mayroon ka man o wala, laging sa Diyos ka pa rin nagtitiwala. Sabi ko nun sa Romans 3:5-6, di ba? Huwag kang manahan. Huwag tayong manahan sa sarili nating kakayahan. Bagkos, sa Diyos tayo magtiwala ng buong puso at lubusan. Walang iba ang makakatulong sa atin ng lubos-lubos at kapakipakinabang kung hindi ang ating pong Panginoon. Pangalawa po, pagmamahal at sakripisyo. Diba, ang ating mga tatay, sa sobrang pagmamahal sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak, ginagawa niya ang lahat para sa kanyang pamilya. No, bagaman, minsan may mga pagkakataon, ang isang tatay ay mahirap lang. Halimbawa po sa school, ako po, isang ano lang, nung ako po'y nag-aaral, ay galing din naman ako sa mahirap na pamilya. Katatapos lang ng bagyo, ano po, halos yung mga gamit natin ay nabasa at walang magamit. Ngayon, nung humihingi ako sa papa ko ng pambili ng papel, wala talaga siyang pera. Alam mo, dahil sa pagmamahal niya, umalis siya sandali, palis ako ng umaga, humingi akong baon, kumuha siya ng yung nyog na pwede mong ibenta yun eh. Yung sa tindahan na dadaanan ko, bukod ko sa bag na dala ko, pinpin ko po yun, yung na yun, ibibenta ko yun para pambili ng papel. Di ba po? So ginagawa niya yun. Ang pagmamahal po ng ama ay dapat maging walang kondisyon. Ano po? Ang sakripisyo po ay siya ay dapat handang ibigay ng kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Kaya nga, ang sabi doon sa Efeso chapter 5 verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, katulad ni Kristo na nagmamahal sa Iglesia, ibigay ang kanyang sarili para dito. Kahit buhay natin, atin kong ibibigay para sa pagmamahal natin sa ating pamilya. Ibig si Jesus Christ, ang ating pagmamahal sa atin, ay ibinigay niya para maligtas po tayo sa tiyak na kapahamakan. Kahit yung mga time na siya po ay nakapako sa cross, tayo pa rin ang kanyang iniisip. Para pagkaman natin ang ating Diyos. Ang ating pong mga tatay, kahit anong mangyari, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng kanyang pamilya. Yung sacrifice na kanyang ginagawa, no? Pagkamat yun lang ang kakayanan niya, ibibigay pa rin yung the best sa ating mga anak. Kaya mga anak, ang advice ko lang ay suklian natin ang pagmamahal sa ating mga anak.
yung ating tatay, ano po, bagamat sila ay nakakagawa ng mga bagay na parang hindi ayon sa kalooban mo, tingnan mo rin yung pinagdadaanan niya bilang tatay, yung other side naman ng pamumuhay ninyo. Mahirap na kayo, ganito lang kayo. Huwag na kayo mag-expect na sobrang kagaya ng tatay. Hindi ba mga kaklase niyo o katrabaho niyo? No? Kung ano ang meron kayo dyan, makakontento po tayo kung anong meron tayo. Ang tingnan niyo parati, yung laman ng puso ng inyong tatay, na kagaya ng laman ng ating Panginoon, ang puso ng ating Panginoon, yung kanyang pagmamahal sa ating po pamilya. Panapakan nga po natin ang pagmamahal. Another thing po ay pagtuturo at pagsasanay. Ano po? Pagtuturo at pagsasanay ng ating magulang sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak. Nasabi ko doon sa Ephesians chapter 6 verse 4, kayong mga ama, huwag ninyong pamungkahi sa galit ang iyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa disiplina at kagawaran ng ating pong Panginoon. Kung lalaki siya na ganun talaga ang kanyang pag-uugali kasi makapangyarihan nga yung salita. Kapag, di ba, kapag po tayo nagagalit, minsan ay nagsasalita tayo hindi maganda. Di ba? Yung PANGA, yung BOBO, di ba? Kung wala sinasabi natin sa ating mga anak. Ano po? Anak po natin, dugo at laman, galing din sa atin. Kailangan pagmamahal ang ipakita natin sa kanila. Ang ama po ay may responsibilidad na turuan at sanayin ang kanyang mga anak sa mga aral ng Panginoon. Dapat niyang gawin ito ng may pagmamahal, mahabang pasensya, at hindi sa pamamaraan na magdudulot ng galit o hinanakit. Ano ibig sabihin? Nagkasala lang siya, pinapalo natin. Part ng pagdidisiplina yung pagpapalo. Kasi nga, taas na ako dito ang hindi napalo ni tatay. Wow, si Ate Era ay hindi daw napalo ng tatay. No, ibig sabihin lahat tayo napalo. No, part ng pagdidisiplina yung tayo ay pinapalo. Pero ngayon ay medyo matapang ng mga bata sapagkat mayroon ng batas na hindi kayo pwede saktan yung ating mga anak. No? Kaya hindi naman tayo darating doon sa ganung pagkakataon. So alam natin yung ating mga responsibility na pangunahan natin yung ating pamilya, lalo na yung ating mga anak. So yung mga anak naman ay huwag niyo namang gawing sandalan yung batas na ginawa para hindi niyo igalang yung ating mga tatay. Ano po? So, sabi nga, bakit kayo magagandang lalaki? Taas ang kamay. Yan. Bakit kayo magagandang lalaki? Kanina yung mana. Hindi tatay. Bakit kayo magagandang mga babae? Kayo mga mana. Nanay. Di ba po? May mga pinagpanaan tayo. Kaya nga kung kayong magkama ay hindi nagkakasundo sa loob ng tahanan, kaya kayo naging magkamukha. Di ba? Mga kapatid, pahalagahan natin yung sakripisyo na ginagawa ng ating po mga tatay. Another thing po ay ang pagiging halimbawa ng pananampalataya. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, at ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay dapat nariyan sa iyong puso. Ang iyong itutulong ang buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain sa kanila kapag ikaw ay nakaupo. Hindi yung pag ikaw ay nakaupo. Tubig lang. Diba? Kunin mo nga naman. Bus na bus sa dating, tatay eh. Kunin mo nga yun. Diba? Palagi tayong, siyempre may mga gano'n naman tatay. Kung may pakinabag, okay lang. Pero kung madalas naman, malapit naman na sa'yo, yung pupunin mo ay mukhang pinapagod mo yung anak mo, yung kapamilya mo, para iutos lang. Ano po? So, respeto at pagmamahal din natin sa kanila. Okay? Ang
ang iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at ang iyong sasalitain sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay naglalakad sa daan, kapag ikaw ay nakahiga, at kapag ikaw ay bumabangon. No? Ang bawat pag-uusap ninyo, yung kayo ay magkasama, ay dapat kapulutan din niya ng aral at nakabatay din sa katuruan ng ating pong Panginoon. Di ba po? Kaya nadidevelop yung ating pong pagmamahal, intimacy natin sa Panginoon dahil sa ating pakikipag-usap sa Kanya parati, sa pamamagitan ng ating panalangin, no? Sa pamamagitan ng ating pag-unawa sa mga trials na dumarating sa atin, sa pag-alala at pagtitiwala natin sa mga pangako ng Diyos na balang araw tutugunin niya tayo sa ating mga kahilingan. Kaya parang pag-usap natin siya, so nadidevelop yung ating pagmamahal sa Kanya na alam naman ng Lord yung kalagayan ko ngayon. Diba? So, totoo naman na ang Lord natin, ang Diyos po natin ay laging nandiyan. Anumang oras na tayo ay humiling sa Panginoon, Kanya naman itong ibinibigay. Kanya nga lang, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ka agad-agad natin nakukuha kasi iba yung Kanyang pamamaraan sa pamamaraan po natin. Huwag lang tayo magmamadali. No? Sabi sa Isaiah 65, iniisip pa lang natin, kung sinusulat pa lang natin, nakahanda na ng Panginoon yung mga pagbabagang gusto natin. Ano po? Palapagan na po natin. Tayo po bilang mga tatay, dapat ay maging halimbawa, no? Sa ating pong pananampalataya, ang kanyang buhay at asal ay dapat magsilbing gabay para sa kanyang mga anak. Alam niyo po, ang tinatarget ko sa umaga kong ito, na bakit tayo umiikot doon sa tatay, sa katuruan, at ayon din sa katuruan ng ating Panginoon, sapagkat yan po yung nararapat. Diba? Kinakailangan natin hubugin yung ating mga anak ayon sa katuruan, sa kalooban po ng ating pong Panginoon. No? Doon po sa mga bagay na magbibigay aral sa kanyang paglaki ay hindi po siya nahihiwalay sa atin doon sa mga katuruan ipinamana natin sa kanya. Maaalala at maalala niya yun at hanggang sa susunod na henerasyon, pagdating sa iyong mga apo, sa mga apo sa buhod, ay ituturo pa rin niya yung mga itinuro natin sa kanya. Another thing po ay ang pagbibigay ng tamang disiplina. Pagbibigay ng tamang disiplina. Sabi po doon sa Kawikaan, chapter 13, verse 24, sabi doon, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Ngunit ang umiibig ay nag-uutos sa kanya ng buong musika. Okay. Sabi natin kanina, sino rito yung hindi napalo? Si Ma'am Era, hindi daw siya napalo. Pero yung iba dyan sigurado nakatikim ng palo. Isang part ng pagdidisiplina, pero huwag namang sobrahan na darating doon sa time na magagalit ka sa inyo yung mga anak. Ay, hindi yan matututo kung hindi ko papaluin. Patikimin ko ng isang beses yan, sigurado tatandaan niya yung sakit. Diba? Ganun yung iba. Ang iba naman, didisiplinahin yan sa pamamagitan ng salita o mga advice ng mga magaganda, pero hindi natin alam kung papakinggan ba yun ng iyong anak. Diba? Pwede din tingnan niya ng other side, sabihin nila na, kaya ko itong tatay ko, hindi pala namamalo eh. Ganun lang gagawin ko. Kaya nga ang prayer natin, habang lumalaki sila, ay busog sila sa pangaral ayon sa katuruan ng ating pong Panginoon. No? Sabi natin kanina, nagiging danger, nagiging distraction. Yung pagpapalaki natin sa kanila, kung puro galit, yung ating gagamitin. No po? Ang tamang disiplina po ay mahalaga na sa pagpapalaki ng ating mga anak. At ang ama ay dapat magbigay ng tamang gabay at magwawasto sa kanilang mga anak upang matutunan nila ang tamang landas. Sabi po doon sa
Proverbs 22 verse 6 daw kanina, di ba? Ano pong sabi ron? 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Ano man yung naging dahilan ng inyong paghihiwalay ng inyong tatay, pagkakagalit ng inyong tatay, kung naturuan mo siya ng tama, maaalala at maaalala niya yun, babalik at babalik niya yun, hindi siya ng tawad sa atin bilang mga ano po. Kaya lagi natin ipamungkahi sa kanila yung mga magagandang katuruan para lumaki sila na mayroong dangal, no? Buo ang kanyang pagiging pagkatao, dala-dala yung ating apelyido, no? Siyang pamilyang mayroong takot at pagmamahal sa Diyos. Ang tamang disiplina ay mahalaga sa pagpapalaki sa ating buong mga anak. Dapat nilang matutunan ito. Darating ang araw at iiwalay na rin sa atin yan. Kapag sila ay mayroon na ang pamilya, pero malayo man yung kanilang bahay, sama sila nakatira, babalik sila sa atin. Darating po sa pagbibigay ng seguridad at proteksyon sa ating mga anak. Sabi doon sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, ngunit kung ang sino man ay hindi naglalaan para sa kanyang mga kamag-anak, at lalo na para sa mga miyembro ng kanyang sambahayan, itinatatuwanan niya ang pananampalataya at siya'y masaulpa sa hindi sumasampalataya. Tingnan niyo po yun. Kapag ang isang ama ay hindi pinakita, no? Yung pagmamalasakit natin sa ating mga anak, iba yung dating sa kanila yun. Kasi bilang tatay nila, matapang sila eh. Hindi sila natatakot sa buhay kasi meron silang tatay na tutulong, no? Magre-rescue sa kanila, magtatanggol sa kanila, ano bang pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Ano po? Ang ama po ay may tungkuling maglaan para sa kanyang pamilya, hindi lamang sa mga material na bagay, no? Hindi lang sa mga pangangailangan, kundi pati rin sa spiritual at emosyonal na aspeto. Siya ay tagapagbigay ng seguridad at proteksyon para sa kanyang pamilya. Kaya nga, sabi ng mga anak, paglaki ko, gagayahin ko yung tatay ko. Ay, paano kung tatay ko ay palainom? Paglaki ko, palainom din ako. Di ba po? Kaya nga minsan po may mga gusto ng tatay na lumaki ng kanyang mga anak na hindi umiinom o ng bisyo. Pero ikaw, bilang tatay, nakikita ka naman niya sa loob ng pamilya. Umiinom, may bisyo ka. Tapos sasabihan mo siya na huwag kang uminom, huwag kang... Ano po yung karapatan natin na pagsabihan, pagbawalan sila na tayo tatay, na unang-una nagtuturo, at tayo unang nagbabayo eh. Di ba po? Kaya mapalad yung mga tatay, lalo na dito sa JLS Mamay, GILLEF, sapagkat busog na busog sila ng katuruan mula sa ating pong Panginoon. Palapakan nga po natin ang ating busog. Kaya hindi pagmamalaki ng kanilang mga anak, sapagkat patuloy na ang Diyos ay nakatungkay sa ating mga buhay. At ang prayer natin mga kapatid, ipag-pray din natin ang ibang tao na hindi lang tayo ang pinagbabala, na meron tayong mga anak na mababae. Di ba po? Ipag-pray din natin ang ibang pamilya. Nawa ay hindi nila maranasan yung mga pamilya na hiwa-hiwalay, no? Broken family. No? Kaya nga, huwag yung ibuto yung divorce, ha? No to divorce tayo. No? Tulungan natin si Brother Eddie, si Senator Joel, na tumayo, panindigan, na hindi tayo sangayon doon sa balas na yun. Malapit na po,
number 7, ang pagiging maawain at mapagpatawad ng isang ama. Sabi ko doon sa Lucas chapter 15, verse 20 to 24, doon ay mayroong yung alam na natin, na parabol nung ang alipugahang anak, ano po? Nagpakita ang ama ng pagmamahal at pagpapatawad, ngunit habang siya ay malayo pa, nakita na siya ng kanyang ama at lubos ang kanyang awa at tumakbo siya. Niyakap at hinangkan niya. Di ba po? Ganyan po yung ating Panginoon. Ganyan din po siya magmahal sa atin. Na kahit nakabayubay siya doon sa krus, yung kapakanan pa rin natin ang kanyang inuunan. Ano yung sabi niya? Doon, isa doon sa 7 last word. Di ba? Habang siya nakabato, ano nga po yung sinabi niya? Yan. Patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Diba? Dahil mahal na mahal niya po tayo, ganun din po yung ating manama. Sa sobrang pagmamahal ay kapag ang kanyang anak ay nalayo sa atin ng mga ilang panahon, talagang sobra yung kanyang pananabik. Opo, sobra yung kanyang longing na makasama yung kanyang anak. Diba? Kaya mapalad po tayo yung na meron tayong mapagmahal na ama, maka-Diyos na ama, mga guardian ng ating mga anak, na ang pagmamahal ay ayon sa katuruan ng ating pong Panginoon. Ang ama po ay tinawag upang maging maawain at mapagpatawad, handang tanggapin at patawarin ang kanyang mga anak kahit sila ay nagkakamali. Palamakan nga po natin ang ating at sa ating pong conclusion, tayo po ay tumayo mga kapatid sa ating po ng responsibilidad. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga katuruan ng Panginoon, ang ama po ay maaaring maging mabuting pinuno, guro, tagapagtaguyod at halimbawa sa kanyang pamilya. Di ba pag nakita ng mga anak na yung kanyang pamilya, yung kanyang tatay, ay nire-respeto sa kanilang pamayanan, sa kanilang komunidad, sa kanilang lugar, dahil sa kanyang pagiging mabuting tao, pagiging makadiyos, mismo na yung kanilang mga anak, ang number 1 nilang tagahanga. Kapag mayroong mga butuhan, minsan yung mga anak pa natin na nangungunang ini-endorse yung kanilang tatay. Sapagkat alam nila ang kakayahan ng kanilang tatay. At yan po ay hindi nila makakalimutan. Pagmamalaki niya tayo bilang ama ng pamilya. Ano po? So, kapag sila ay lumaki na malayo sa katuruan ng ating pong Panginoon, ano kaya ang magiging buhay nila? Kaya nga po, ang gampanin ng isang tatay, isa ay vital rule, palakihin sila na mayroong takot pagmamahal sa Diyos. Ang kanyang pong pagdidisiplina, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang patnubay ay mahalaga sa paghubog ng isang magatago at mga Diyos na sambahayan. Purihin po ang ating pong Panginoon. Minsan pa tayo po ay mawik